Matapos nang naging mainit na tagpo nila ni Graham sa sasakyan nito, naging positibo si Harleen sa isiping magkakaayos din sila nito balang araw. Pero ibang nangyari sa kanyang inaasahan dahil bumalik din ito agad sa malamig na pakikitungo sa kanya. Katulad na lang isang hapon, kumpleto silang buong pamilya sa poolside. Binabantayan niya ang mga anak niya na naglalaro sa damuhan, habang si Graham ay gumagawa ng kubo malapit sa kanila. Hindi man lang siya nito sinusulyapan. Hinihintay niyang kausapin man lang siya nito para utusan, pero wala talaga. As in dead ma ito. Nilapitan niya ito sa garden kung saan ito naroon. Naabutan niya itong naglalagay ng bamboo pole sa mga butas. Nagsisimula pa lang ito sa paggagawa ng pundasyon ng bahay kubo. May maitutulong ba ako? Tanong niya rito. Naisip niyang siya na ang magkusang magsimula ng pag-uusap nila. Kung ito kasi ang aasahan niya ay walang mangyayari dahil mukhang wala talaga itong balak kausapin siya. Why the sudden change of mood? Hindi niya alam. Ang akala pa naman niya ay mauulit ang namagitan sa kanila. Ang akala niya ay magyayaya uli ito o kaya ay bigla na lang lalapit sa kanya. She somehow felt insecure. Baka ganoon na siya kapangit kaya hindi na ito attracted sa kanya. Wala. Sagot nito. Ang mga bata na lang ang asikasuhin mo. Hindi man lang ito tumingin sa kanya habang abala pa rin sa ginagawa. Hindi siya umalis sa kinatatayuan niya kahit ramdam na ramdam niya ang direktang pagtataboy nito sa kanya. Pinanood na lang niya ito. Kahit sa ganoong paraan man lang ay maramdaman niya na nandoon pa rin ang koneksyon niya rito. With his bare upper body and with the sweat dripping all over his chest, he looked more delicious. Naipilig niya ang kanyang ulo dahil muli na namang pumasok sa isip niya ang namagitan sa kanila sa loob ng kotse nito. Kahit hindi gaanong mabuti ang trato nito sa kanya, simula nang tumuntong siya sa bahay nito, kitang-kita niya ang pag-aaruga nito sa mga anak nila. Iyon pa lang ay labis na niyang pinagpapasalamat. That turned her on, plus his sexy body. Simula na ng summer vacation ng mga bata kaya ginagawa na ni Graham ang lahat ng paraan para makapiling ang mga anak nila. Sa halip na nagpapahinga ito o kaya ay tumatanggap ng mga kaso. Nasa bahay lang ito at nagpapakadakila sa paggawa ng kubo na hinihiling ni Glenn. Kung tutuusin ay pwede naman itong iasa na lang sa iba ang paggagawa niyon, pero hindi nito ginawa. Mas pinili nito ang labor of love. Yaya, come here. May sasabihin po ako sa iyo. Narinig niyang tawag sa kanya ni Glenn. Nakadapa ito sa damuhan. Hawak ang cellphone nito. Si Heidi ay nasa tabi nito at naglalaro ng PlayStation. Katabi rin ng mga ito ang pusakal na si Missy. Tinalikuran na niya ang isnabero niyang asawa at lumapit siya kay Glenn. Oh, ano iyan bunso? Yaya, nag-text po yung crush ko. Wag po niyong sabihin kay Papa ha, baka kasi pagalitan ako eh. Paglalahad nito, ipinatong pa nito ang hintuturo sa mga labi. Siyempre naman, hindi ko sasabihin. Anong name niya? Cute ba siya? Siya ba ang ka-text mo ngayon? Hinawi niya ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa noo nito kapag Juan ay umupo sa tabi nito. Carol po ang name niya. Maganda po talaga siya at mabait katulad niyo po. Nakangiti ito habang nakatingin sa cellphone. Hindi naman magagalit ang papa mo kahit may crush ka na eh. Dumaan naman siya sa pagiging bata rin. Teka, tama ba ang narinig ko na pinuri mo ko? Maganda at mabait ba ako katulad ni Carol? Napunit ang mga ngiti niya. Asa ka naman na totoo yan. Nahilig lang mambola yan si Glenn. Singit ni Heidi sa usapan nila. Nakaingos ito habang naglalaro pa rin ng PSP. Katulad ng dati, hindi na lang niya ito pinatulan. Inignora na lang niya ang sinabi nito. Aaminin niyang minsan ay napipikon na rin siya sa panganay niya. Kaya lang ay pangit na ipahalata niya rito na naiirata siya sa ugali nito. Muli siyang tumingin kay Glenn
habang hinihimas niya ang balahibo ng cute na alagang pusa ni Heidi sa tabi nila. Minsan, imbitahan mo si Carol dito para dito kayo maglaro. Yayain mo siyang mag-swimming. Tutal bakasyon naman. Suhestyon niya rito. Nagningning ang mga mata ng bata. Hindi siya konsentidora. Pagkakaibigan ang tiyak na mabubuo sa pagitan ng dalawang bata at hindi isang nakakabagabag na relasyon. Gusto rin niyang ipakita sa anak na supportive siya rito at siya ang tipo ng taong mapagsasabihan nito ng mga problema at sikreto nito. Imbitahin mo rin si Tita Julie na mag-swimming dito. Muling singit ni Heidi. Nagtatakang napatingin siya rito. Sinong Tita Julie? Papa's girlfriend. She's our tutor. Hindi pa rin ito tumitingin sa kanya habang nagsasalita. Kung gayon ay ang tutor pala ng mga ito ay ang karelasyon ng kanyang asawa. Bigla ay bumango ng curiosity sa dibdib niya. Nais niyang makilala ang Julie na iyon. Ito na kaya ang gustong makasama ni Graham habang buhay? Kaya gusto nitong mapawalang bisa na ang kasal nila? Although he did not talk about the annulment procedure again, she was very certain that they would soon end up permanently separated. Nakita kasi niya sa drawer nito ang annulment papers na inihahanda nito nang minsang magligpit siya sa study nito. Alam niyang para sa kanila iyon. Hindi ba at nabanggit na nito iyon sa kanya minsan? Inaasahan niyang muli nitong buksan ang paksang iyon, isa sa mga darating na araw. Lalo pa ngayon na nakumpirma niya na may girlfriend pala ito. I will text Tita Julie. Invite ko siyang mag-swimming ngayon dito. Patuloy ni Heidi nang hindi siya kumibo. Kanina pa hindi mapakali si Harleen habang pinagmamasdan niya ang girlfriend ni Graham. Ang maganda sana nilang bonding time sa garden ay naging bad trip na araw para sa kanya. Kung hindi lang malawak ang panguunawa niya, malamang ay nasita na niya si Heidi dahil nag-text nga ito kay Julie at pinapunta ang babae sa bahay. Sa tingin niya ay atat ang babae dahil alang minuto lang ay naroon na ito pagkatapos itong i-text ni Heidi. Maganda si Julie, she must admit. Sa tingin niya ay bata pa ito. Nasa 23 to 24 lang siguro ang edad nito. Sa unang tingin ay mukha itong mabait dahil sa maamong mukha nito, hindi makabasag pinggan, kumbaga. Pero hanggang unang impresyon lang pala iyon dahil kapag hindi nakaharap ni si Graham, utos ito ng utos sa kanya at hindi man lang gumagamit ng please. Pakiramdam yata nito ay isa ito sa mga amo niya. Ngayon ay mukhang alam na niya kung saan makuha ni Heidi ang ugali nito na palautos at hindi marunong makiusap. It was not that she was passing the blame of someone else. Malaki rin ang parte niya sa pagiging ganoon ng anak niya. Kaya lang, kung ito ang tutor na kasama ng mga anak niya araw-araw, malamang na ma-adapt ng mga bata ang ugali ni Julie. Yaya, halika nga rito. Tawag sa kanya ni Julie. Agad na lumapit siya rito kahit na asar siya sa pagtawag nito sa kanyang yaya. Gustong gusto na niya itong bigwasan. Pinipigilan lang niya ang sarili niya. Okay lang sana na tawagin siya nitong yaya kung bata pa ito katulad ng mga anak niya. Pero hindi, batang isip lang ito. Bakit? Tanong niya rito nang makalapit siya rito. Blanco ang ekspresyon ng mukha niya. Ibili mo nga ako ng tampons. Tampons? Oo, tampons. Hindi ka pa ba nakakakita noon? Well, sa bagay, mukha namang hindi ka pa nakakapunta sa ibang bansa. Pagyayabang pa nito. Ano kaya kung sabihin niya rito na galing siya sa States? Baka mapahiya ito. Masupalpal niya ito. Tampons lang, ipagyayabang pa nito na tila ito lang ang nakakaalam kung ano iyon. Napakababaw pala nito. Mukhang walang pinag-aralan. Now, she doubted if Julie was really suited to be an educator. Lahat na yata ng negative words sa dictionary ay mailalapit niya sa pagkatao nito dahil sa sobrang asar niya rito. Alam ko ang tampons. But how on earth can I find one here? Ordinary sanitary napkins lang ang meron dito sa common stores natin. Don't you know that?
Hindi niya namalayan na nakapag-English pala siya nang wala sa oras. Aba, sosyal pala ang yaya rito, marunong mag-English. Sarcastic na turan nito. Hindi niya pinansin ang patustada nito. May monthly period ka ngayon? Bakit hindi ka nagdala ng extra tampons mo kung yun pala ang gamit mo? Pakialam mo. Mataray na tugon nito. Hayon lumabas na rin ang itinatago nitong sungay. Nagmamaldita na ito. Palibhasa ay hindi kaharap si Graham. Abala pa rin kasi ang asawa niya sa paggagawa ng kubo. Ang gusto ko lang namang sabihin, hindi na parte ng trabaho ko ang sumunod sa mga ganyang bagay. Kanina pa ako sumusunod sa lahat ng utos mo ha. Kaya ngayon, hindi na siguro masama na tumanggi na ako. Naikuyom niya ang kamay sa pagpipigil na masapak o masabunutan ito. Kanina nangangati na ang kamay niya na hilahin ito at ipagwagwagan ang buhok nito. Sigurado siyang kung magsasabunutan sila, siya ang panalo. She had nothing to lose. Hindi maganda ang buhok niya at kaya niyang mabuhay kahit walang buhok. She could accept that. But Julie, baka ngumalngal ito kapag nawala ang maganda at makintab na buhok nito. Siguro isa ka sa mga maid na nai-inlove sa amo nila. Pag-iintriga nito sa kanya. Tell me, are you in love with Graham? Yun siguro ang dahilan kaya ganyan ang trato mo sa akin, no? Ayaw talaga nitong tumigil sa pagpapainit ng ulo niya. Masyado ka lang yatang sigurong mahilig manood ng telenovela, kaya nai-apply mo yung ganyang pag-iisip sa totoong buhay. Nagpakawala siya ng nakakauyam na tawa. Oh my God, I can't believe I'm discussing this with maid like you. Hindi niya tiyak kung sumusuko na ito sa usapan nila. Kung sagutan din lang, alam niyang mananalo siya rito. May hidden talent siya sa pang-aasar sa mga malditang katulad nito. Okay, look, I'm going to be patient with you for now. I know you're moody because of your monthly period. Just don't talk to me so we don't have any problems. Okay? Wala na siyang pakialam kung nakakunot man ang noo nito dahil sa diretsyong English niya. Bahala itong mag-nosebleed sa katulad niyang modern Inday. Nagmarcha na siya palayo rito at nakataas ang noo. Bago siya tuluyang makalayo rito, nakita pa niya ito na tinawag si Heidi at may ibinilong sa kanyang anak. Nakatayo si Harleen sa gilid ng pool habang nagpapalamig ng kanyang ulo. The sight of the sky blue water eased her anger and jealousy. She must admit. Pilit man niyang i-deny, nagsusumigaw ang katotohanang nai-insecure siya kay Julie. Maganda at bata ito, fresh na fresh, samantalang siya ay mukhang skeleton. Bukod doon, very obvious na close ito sa mga anak niya. Kapag nagsama na ito at si Graham sa iisang bubong, may itsapwera na siya, walang duda iyon. Naramdaman niyang may tao sa likuran niya kaya lumingon siya. Oh, Heidi, nandyan ka pala. Anong kailangan mo? Tanong niya rito. Wala naman. Gusto lang kitang itulak sa pool. Walang kangiting-ngiting sagot nito. Ano? Hindi agad na i-process ng isip niya ang sinabi nito. Hindi niya alam kung nagbibiro ito. Nabatid niyang hindi ito nagbibiro nang ubod lakas na itulak siya nito sa pool. Nasa side pa naman siya na sa malalim. She lost her gait and balance. Dahil na rin siguro sa pagiging payat niya kaya mabilis siyang naitulak nito. Before she realized what was happened then, she was sinking in the water. God, she did not know how to swim. Naramdaman niya na halos wala ng hangin na humahaglog po sa dibdib niya. Iginalaw niya ang mga kamay niya para kumuwang at tumingin ng saklolo ngunit malabong may makakita sa kanya. Nasa tagong bahagi ng garden sina Graham, Julie at Glenn. Alam niyang hindi siya maisasalba ng batang tulad ni Heidi. Nalulunok na niya ang tubig. She felt bloated. Her body filled with water and she felt she was going to explode. She struggled for breath. For her life. Hindi pa rin siya huminto sa pagkawag at pagpadyak. Minsan ay umaangat ang katawan niya at lumulutang ang ulo niya sa tubig.
but it was just a matter of seconds before she started to sink again. She couldn't call for help. Dala na rin ng pagod, panghihina, at kawalan ng pag-asa. Tumigil na siya sa paglaban. Hinayaan na niya ang sarili na dalhin siya sa malalim na parte ng tubig. Sa ilalim kung saan sa tingin ni Heidi ay nararapat siyang mapunta, hanggang sa naramdaman niyang tuluyan na siyang lumubog.